Yun, what's up mga pare ko eh. Dito kami ngayon sa Unitap. At pauwi na kami. Let's go! Samahan nyo ako sa biyahe ko ngayon mga pare ko eh. Samahan nyo kami sa aming biyahe ngayong gabi. I try. Let's go. Madilim. Mana? 1, 2, 3, play. Wait lang. So, let's go! Dito tayo dadaan sa Paliparan. Labas nito is Dasma, tapos Bacoor. Medyo madilim nga lang dito kasi wala masyadong poste, pero sulit. Ano lang, madali lang. Bilis. Ayun, mga pare ko yun. Pag-usapan natin yung NCAP, no? NCAP. Ito yung ano, no contact apprehension
in contact apprehension. Ito yung ano pare ko, ito yung batas na wala nang mag-i-enforce, no? Enforcer na visible. Ito ay yung puro camera na lang, no? Kaya kung nag-parking ka sa no parking at nadali ka sa camera, matik yung plate number mo ang kukunin at titikitan, no? Hindi siya masabing ticket kasi nga wala namang enforcer. Mangyayari is i-record sa online yan, no? So ngayon, NCAP is ano ng MMDA, so i-forward ngayon yan sa LTO, no? Kaya mga hindi aware dyan na ganun pala, wala ka pa rin takas, kasi pag magparehistro ka na o magparenew ka na, mayroon ka ng nakaabang na babayarang violation. So ganun yun mga pare ko, So kung ano ka, motorcycle lane ka, diba, motorcycle lane, tapos lipat ka, mag bike lane ka, dali ka, no? 24 hours may nakaabang dyan sa monitor, no? Na ikaw lang yung lang din yung binabantayan nila. Kaya grabe ka high-tech mga pare ko, kasi dati utol ko nagtatrabaho sa MMDA bilang maintenance, no? So mag-extra din ako doon. So nandun yung room ng mga CCTV, no? May mga operator doon. So nakita ko dati kung gaano ka high-tech yung sa camera nila, no? Grabe. Pag zoom out yan, kita lahat ng street, kita lahat ng kalsada, no? Pag zoom in naman, pag naka-zoom in, kunyari ikaw dumaan ka sa bike lane, di ba? Motor ka, bawal, di ba? Pag post nila tapos zoom in, kitang kita yung plate number mo doon mga pare ko, kita. Kaya huwag mong subukan talaga. So ganyan po is ano talaga dyan is yung plate number talaga, kasi hindi naman manual lisensya mo, pero yung motor is nakapangalan sa'yo yun, diba? Kaya nga mandatory nila yung mag-change name ka ngayon, i-change ownership ng motor, mandatory nila yan ngayon, para kung sino man yung motor na yun is hindi ano dyan sa NCAP na yan, no? Kaya bibigyan nila ng ang mga motorcycle o mga motorista na mag-change ownership, para pag madali is, marami kasi ngayon buy and sell, no? Na gumagamit ka ng motor hindi nakapangalan sa'yo, tapos pag nadali ka ng NCAP, ang mananagot is yung may-ari ng motor, no? Na dating may-ari ng motor, kunyari nabili mo yan, hindi nakapangalan sa yan kasi second hand nga. So ang madadali nun is yung first owner na alikabok. So madadali niyan is yung first owner, kasi sa kanya nakapangalan yung plate number na yun, yung motor na yun. Kaya minamandatory nila na mag-change ownership ka na. So sabihin mong okay lang kasi hindi nakapangalan sa akin, ganun. Ang mahirap pag na-checkpoint ka, ang laki ng violation mo mga pare ko, malaki lang yung violation yan kasi hindi nakapangalan sa'yo. So sabihin mo naka-David sale, may batas na kailangan mag-change ownership ka na, wala din tayo magawa kasi gumagamit ka ng motor na hindi naman sa'yo, hindi nakapangalan sa'yo. Ganun din. Kaya
ano talaga ngayon. Kailangan bibili ka ng motor na second hand, change ownership na agad yan. Hindi ano man agad sa pangalan mo, kasi wala eh, yung batas eh. Kaya nga pag ako ngayon pupunta ako dun sa ano, kasi ang sakop ng NCAP is itong EDSA number 1, Kamuning, Kalaya, simula dun Commonwealth, basta sakop ng NCAP yan, NMDA, sakop ng EDSA. So ayan, pupunta ako dun, siguro mag-commute na lang ako. Motor mahirap na, tsaka kung hindi mo naman kasi may mga bike lane doon, may motorcycle lane, may mga linya yung mga motor doon na dapat doon ka lang talaga sa linya na yun, kasi once na lumagpas ka o nag-bus lane ka, eh patay ka. Kung tutuusin, maganda yan, maganda yung hangarin ng NCAP mga pare, kasi sa ibang bansa ganun na sila doon, no? Eh ang nakaano naman sa kanila eh kompleto yung kanilang mga road sign, markings o mga traffic light. So kompleto na, wala nang rason kung bakit na ano ka. So dahil sa ano, sinadya mo talaga, alam mo yung violation mo talaga, kompleto. Eh dito hindi ganun ka, kaya hindi talaga ano dito sa atin yung ganyan. So, bago man sila magpatupad ng ganyan, ayusin mo muna nila ang kanilang mga kalsada, mga road sign, or kasi may mga daanan na hindi mo alam, one way pala, lalo na doon sa may daan na one way pala, tsaka ikaw ay bago pa lang doon, tapos dumaan, hindi mo alam na one way pala, idali ka, diba? Dapat hindi nagkulang ng paalala yung kanila mga nakalagay doon, one way. Kita mo talaga, makikita mo talaga. Eh yun pala, kasi nung nandun dati, eh doon mo na lang malalaman kasi na one way pala, kasi wala naman nakalagay na signage, no? Wala nakalagay na ano sa marking sign, wala nakalagay na arrow, yun. Mahirap mga pare dito na. Mahirap talaga. Kaya dapat kung magpatupad man sila ng batulog, kompleto, no? Yung wala ka na talagang rason. Hindi ko alam boss, eh paano nga magkakaroon ng kompleto ng marking sign, wala namang ano, mga traffic light, kompleto may nakalagay. Ibig sabihin, nasa dyan, violate ka na talaga. Pero pag ignorante ka sa mga ganyan, mga road sign, dali tayo dyan. Kaya medyo ano din yung NCAP na yan, no? Kasi hindi naman tugma. Dapat bago sila nagpatupad ng ganyan, ayusin mo na nila, ready na talaga. Kasi sa ibang bansa wala na talagang ano yun, alam na ng mga tao yung tapos sila na mismo nag ano, kasi alam nila anytime na may mali silang gagawin, matik sila eh, no? Sa record agad doon eh, na CCTV, may mga TV yung bawat kanto eh. Diba? Kahit ikaw gagawin mo ba, mali, alam mo na rin nakatingin sa CCTV doon. RS6 pa pare, kaya tropa natin. Dito na tayo sa Paliparan. Sikat.
Bigayan tayo, bigayan. Tayo lang naman gumagamit sa kalsada kaya first time buwahay. Tutusin kahit walang enforcer, di ba? Kung ikaw is ano ka lang naman, kung ikaw ay masunurin ka naman, yung traffic light is red talaga, di maganda kung lahat lang sumusunod sa traffic mo. Saka Plato seminar, kaya lang naman natatawag yung mga riders na kamote kasi hindi sila sumusunod sa hindi sila sumusunod sa, yung iba kasi alam yan eh. Iira lang yung pagka ugaling kamote. Speed limit or maraming mga na dapat natin sa kalsada. Kaya dapat kompleto seminar bago ka lang kukuha ng lisensya, alam mo yan.